Ang gobyerno ay tumitingin upang simulan ang proseso ng privatization para sa mga operasyon at pagpapanatili ng Light Rail Transit Line 2, LRT2 sa taong ito, ayon sa kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang briefing ng palasyo, binigyang diin ni Dizon ang pangangailangan na ilagay ang mga operasyon at pagpapanatili sa ilalim ng isang Public-Private Partnership, PPP, lalo na dahil sa mga isyu na nakatagpo ng system sa mga nakaraang araw. Sinabi niya na ang International Finance Corporation ay nananatiling kasosyo ng gobyerno para sa proseso ng PPP ng LRT2, habang ang Asian Development Bank ay kasosyo nito para sa MRT3. Nais din nating tiyakin ang ating mga kapwa mamamayan na ang pagpasok sa isang PPP ay hindi nangangahulugang ang pagtaas ng pamasahe ay mangyayari tulad nito, dahil ang gobyerno ay mag-regulate pa rin ng pamasahe ng aming mga tren, kasama na ang LRT2 at MRT3. Iyon ang dahilan kung bakit maaari pa ring asahan ng ating mga kapwa mamamayan na ang mga pamasahe ay hindi magiging hindi makatwiran na mataas, kahit na ang isang pribadong nilalang ay pumalit sa pagpapatakbo ng mga sistemang ito ng tren, sabi ni Dizon. Ang mga operasyon ng LRT2 ay naantala ng higit sa 4 na oras sa Miyerkules dahil sa mga teknikal na issue, at ang mga libreng pagsakay ay inaalok upang mabayaran ang mga apektadong pasahero. Samantala, ang inirekomendang pagkakahanay para sa Central Mindanao High Standard Highway, Cagayan de Oro Malaybalay Section, ay na-finalize, na may kabuuang haba ng 64.7 kilometro. Ito ay detalyado sa DPWH Preparatory Survey Final Report para sa proyekto, na naglalayong mapagbuti ang pag-akses sa transportasyon sa pagitan ng North Central at Southern Mindanao. Ang seksyong ito ay bumubuo ng bahagi ng 300 kilometrong high standard na kalsada na nagkokonekta sa Cagayan de Oro City sa Davao City. Ang bagong highway ay magtatampok ng 4 na mga linya, maraming mga tulay, underpasses, overpasses at major interchanges. Narito ang mapa na nagpapakita ng inirekomendang pangwakas na pagkakahanay, ipinakita sa pula, kumpara sa orihinal na pagkakahanay mula sa pag-aaral ng pre-feasibility, nahahati ito sa 5 seksyon. Sa pagsisimula ng proyekto, ang isang intersection ng at-grade ay binalak kasama ang CDO Butuan National Road na kumukonekta sa Toll Plaza. Ang aktwal na bilang ng mga daanan ay 6 na mga linya na lumilipat sa umiiral na tulay din sa 6 na linya. Ang karaniwang bilang ng mga daanan ay 4 na lanes bago ang iminungkahing intersection na ito. Samantala, ang Department of Energy, DOE, ay naglabas ng isang plano na tumutukoy sa mga patakaran at pamamaraan sa pagbuo ng energy ng nuclear sa bansa, kasama na ang pagbuo ng kauna-unahang planta ng nuclear power, at pag-secure ng pondo mula sa mga potensyal na mamumuhunan. Ayon sa mga alituntunin sa framework ng patakaran para sa komersyal na pag-unlad ng isang nuclear power plant sa Pilipinas, ang proyekto ay limitado sa pagbuo ng mga maliliit na modular reactor, SMRs, mga microreactors at floating nuclear power plants, FNPP. Ang International Atomic Energy Agency, IAEA, ay tumutukoy sa mga SMR bilang mga advanced na nuclear na reaktor na may kapasidad ng lakas na hanggang sa 300 megawatts electric bawat unit, o 1/4 ng pagbuo ng kapasidad ng tradisyonal na mga reaktor ng nuclear power. Ang mga SMR ay maaaring makagawa ng isang malaking halaga ng mababa kuryente ng carbon. Ang mga microreactors, na gumagawa ng hindi hihigit sa 20 megawatts,
ay maaaring magbigay ng mga pangangailangan ng kuryente ng mga malalayong komunidad at power na hindi electric application kabilang ang desalination at kemikal na paggawa. Ang mga FNTP ay maaaring may hatid o relocatable nuclear plant na maaaring makagawa ng kuryente, init, at desalinated na tubig. Ang pangkalahatang pangangasiwa ng planta ay hahawakan ng DOE, kasama ang National Grid Corporation ng Philippines, NGCP, bilang operator ng sistema ng grid ng kuryente. Ang DOE ay tungkulin din na pag-aralan ang lahat ng mga pagpipilian para sa pagpopondo ng proyekto, magplano sa NGCP upang matiyak ang pagkakaroon ng kapasidad ng paghahatid ng planta at matukoy kasama ang Energy Regulatory Commission, ERC, ang mga tungkulin ng mga utility ng pamamahagi at ang National Electrification Administration. Matutukoy ng ERC ang pamamaraan ng setting ng presyo, pati na rin ang mga gastos para sa pagpapanatili ng planta, at ang pagpapalabas ng sertipiko ng pagsunod sa planta sa pakikipag-ugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Bahagi din ng mga tungkulin ng NGCP ay nagsasagawa ng isang pag-aaral sa epekto ng system para sa proyekto, at tinitiyak na, sa susunod na plano sa pag-unlad ng paghahatid pagkatapos ng pagpapalabas ng circle na ito, upang isama ang nuclear energy sa pagpapalawak at pagpapahusay ng pambansang grid, na may pag-adopt ng mga pamantayan ng IAEA para sa mga naturang proyekto. In July 2025, ang Pilipinas ay aktibong isinasaalang-alang ang potensyal na muling pagbabalik ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Habang ang isang pag-aaral na posible ay isinasagawa, pinamumunuan ng KHNP ng South Korea, ang proyekto ay nahaharap sa mga pagkaantala dahil sa mga isyu sa pagsunod at magkakaibang mga opinyon kung ang lokasyon ng planta ay nananatiling angkop.